Mula Sumy hanggang Donetsk, madalas na inuulit ang parehong pattern sa mga frontline ng digmaan sa Ukraine. Umatake ang puwersa ng Russia. Pinipigilan ng Ukraine ang karamihan sa mga pag-ataking ito gamit ang artillerya, mortar, at malalawak na kill zone na puno ng mga drone na humahabol at sumisira sa kahit anong Russian na madaanan nila. Masama na ang pattern ng Russia at lalala pa ito. Ibinunyag ng Ukraine ang bagong estratehiya para pabagsakin ang 50,000 Russian troops kada buwan at tapusin ang digmaan. Hindi bababa dyan, ayon sa bagong defense minister ng Ukraine na si Mikhail Fedorov, na agad kumilos. Binanggit niya ang dalawang pangunahing layunin ng militar ng Ukraine para sa taong 26. Una, ang mas mahusay na pamamahala. Tatalakayin natin ang ibig sabihin nito para sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Pero iyon ang pangalawang pinakakapansin-pansing layunin. Gusto ni Fedorov na dumami ang drone operator ng Ukraine para makapatay ng libu-libong sundalong Ruso kada buwan. Hindi lang sugat ang nais ni Fedorov. Ang mga drone ng Ukraine ay may misyon na maghanap at wasakin. At ang wasakin ang mahalaga rito. Ibinahagi ni Fedorov ang mga bagong layunin sa unang talumpati at sinabing kaya ng Ukraine tapusin ang kanyang mga itinakdang gawain. Noong nakaraang buwan, 5,000 ang napatay. Napatunayan sa video ang mga pagkalugi. Ayon kay Fedorov, kapag umabot ng 50,000, makikita ang reaksyon ng kalaban. Tingin nila sa tao ay yaman, pero malinaw ang kakulangan. Totoo ngang ipinapadala ni Vladimir Putin ang kanyang mga sundalo sa digmaan sa Ukraine. Libo-libo silang napupunta sa gilingan ng karne. At napakabilis silang pinapatay ng Ukraine, kaya halos hindi na makasabay ang mga nagre-recruit ng Russia. Ngayon, tungkol ito sa pagtaas ng tensyon, tungkol ito sa pagpapakita sa Russia na ang ginagawa ng Ukraine sa pagbuo ng pinakamalakas at pinakamaraming gamit na hukbo ng drone ay malayo pa sa katapusan. Nagsisimula pa lang ito. Sabi ng Kiev Post, may malinaw na layunin si Fedorov sa pagdami ng namamatay na Ruso sa digmaan sa Ukraine. Gusto niyang pilitin si Putin na kumilos dahil siya lang ang lalapit at seseryoso sa negosasyon. Ayon kay Fedorov, kung matatalo ng Russia ang maraming sundalo na di na maitago ang pinsalang dulot ng pananakop sa Ukraine, sinabi ni Fedorov na nagtakda si Pangulong Volodymyr Zelensky ng malinaw na layunin. Bumuo ng sistemang pipigil sa kalaban sa himpapawid, hahadlang sa lupa, at magpapalakas ng asymmetric, cyber, at ekonomikong pag-atake laban dito. Gawing napakataas ng halaga ng digmaan para sa Russia na hindi na nito kakayanin at mapipilitan itong tanggapin ang kapayapaan sa pamamagitan ng puwersa, ayon kay Fedorov. Tungkol ito sa pagkapagod at pagdurugo ng Russia hanggang sa maubos, na kahit pilitin ni Putin, wala nang halaga ang bansa. Wala nang lalabas, kahit pera, yaman, o mga sundalong pinapadala niya sa kamatayan araw-araw. Laban sa di matitinag na drone wall ng Ukraine, gusto ni Fedorov na gawing malinaw kay Putin ang isang bagay. May bagong ministro ng depensa ang Ukraine na mahigpit sa kalaban. Para sa 50,000 patay na sundalong Ruso, tila ambisyosong target ang isang buwan. Bagong paraan ng pakikidigma ang gusto ni Fedorov. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kakayahan ang Ukraine na lipulin ang puwersang ipinadala ni Putin para sakupin ang Pokrovsk sa Donetsk sa loob ng 3 buwan at mababawasan ang pressure sa Pokrovsk at mga lugar tulad ng Mirnarad. Kapag nagtagumpay si Fedorov, magkakaroon ng tsansa ang Ukraine na magkontra-atake at mabawi ang ilang teritoryo dahil sa puwang sa linya ng Russia. Kung akala mo katang-isip lang ito ng bagong defense minister, mag-isip ka ulit. Maaaring may taglay na ang Ukraine para gawing totoo ang banta ni Fedorov sa Russia. Baka napansin mo ang isang kawili-wiling pahayag sa sinabi ni Fedorov na naibahagi namin. Sinabi ng defense minister ng Ukraine na nakatanggal sila ng 3,000 at 50,000 Russian soldiers noong Disyembre. Pero hindi pa iyon ang buong kwento. Ang bilang na 5,000 mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay base sa datos ng nakaraang 2 buwan bago Disyembre. Noong Disyembre, 5,000 mananakop ang napatay, batay sa video footage. Ayon kay Zelensky sa talumpati niya noong Enero 5 ng gabi para sa mga Ukrainian. Noong Nobyembre, may 30,000 at noong Oktubre, 26,000 napatay na mananakop. Nakikita mo ba ang pattern sa numerong ito? Sa 3 magkasunod na buwan, tumaas ang napatay ng Ukraine.
Oktubre ay record-breaking para sa Ukraine sa dami ng napatay gamit ang drone. Pero noong Nobyembre, nalampasan nito ang record ng Oktubre ng 4,000 dagdag na napatay. Disyembre ay record-breaking muli. May 5,000 dagdag na napatay. Aminado akong maliit ang sample size. Pero nagpapakita ito ng average na 4,000 at 500 dagdag na napapatay kada buwan gamit ang mga drone. Kung panimulang bilang ay 5,000 gaya ng Disyembre, posibleng umabot sa 50,000 ang Ukraine pagdating ng Abril kung susunod sa pattern. Ina-assume nito ang husay ng Ukraine at ang kakayahan nilang magtala ng mga bagong record. Ang pinakabagong arawang bilang ng casualty na meron tayo para sa Enero ay galing sa Pravda, na nagsabing noong unang araw ng Enero, nawalan ang Russia ng 1,100 at 70 sundalo sa nakaraang 24 na oras. Ito ay mga casualty, hindi namatay. Tila tama ang tinatahak ng Ukraine para umabot sa 36,100 at 70 Rusong mapabagsak bago matapos ang Enero. Mahalaga ring tandaan na ang mga bilang ng napatay na ibinahagi sa nakaraang 3 buwan ay kinuha mula sa mga video na nakolekta ng mga drone na siyang gumagawa ng pagpatay. Maraming video iyon at kailangan ng oras para mapanood lahat. Posibleng mas maraming sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine kaysa sa ulat ngayon. Malalaman natin pagkatapos ng Enero kung may bagong record ang Ukraine ngayong buwan. Siguradong marami silang drone. Karamihan sa mga napaslang na binanggit ni Fedorov at Zelensky nitong 3 buwan ay dahil sa paggamit ng Ukraine ng first-person view o first-person view na drone. Ang mga first-person view drone na ito ay kumukuha ng mga video ng labanan sa aktwal na oras. Kaya nagagawa ng mga operator nilang itutok ang mga ito sa mga target na Ruso. Habang kinukunan ng video ang mga target at takot nilang muka, habang tinatamaan ng mga drone, milyon-milyon na ganitong drone ang Ukraine. Halos 3 milyon sa pagtatapos ng 25. Ayon sa Pravda noong Disyembre, 24 na abot ng Ukraine ang mga numerong iyon. Dahil sa lokal na produksyon ng drone, nakapag-supply na ang depensa ng bansa ng mga drone sa sandatahang lakas ng Ukraine. 4 na milyong drone noong 25, dagdag 200,000 pa ang dumating sa Ukraine sa DIOT Chain Defense Information Technology System. At lahat ay nadagdag sa imbakan ng bansa noong 24. Kung hahatiin ang 3 milyong drone sa 12 buwan, makakakuha ka ng 200 at 50,000 kada buwan. Basta may operator at natitirang drone ang Ukraine. Kayang maabot ang target ni Fedorov na 1,000 namamatay na Ruso bawat buwan. Magdadagdag ang Ukraine sa inventaryo para gawing mas delikado ang lugar na puno ng drone. Kaya tiyak na kamatayan ang haharapin ng mga sundalong Ruso sa bawat atake. May mga drone ang Ukraine at pinapakita ng mga nakaraang resulta na posible ang 50,000. Gayunpaman, hindi lang nag-utos si Fedorov mula sa itaas at inaasahang susundin agad ito. Ganyan ang ginagawa ni Putin at nakita na natin kung gaano ito naging epektibo para sa militar ng Russia. Para matiyak na nasa posisyon ang Ukraine na maabot ang mga ambisyosong bilang ng mga napatay sa labanan, si Fedorov mismo ang magpo-focus sa pagtapos ng unang layunin na nabanggit natin sa simula ng video. Kailangan niyang baguhin ang pamamahala sa militar ng Ukraine. Ipaliwanag namin kung bakit si Fedorov ang tamang tao para rito. Sana nag-e-enjoy kayo sa video. Salamat kung i-share ninyo ang video. Mag-subscribe sa The Military Show at magkomento tungkol sa plano ng Ukraine para sa 26. Sa pamamahala, malinaw na layunin ni Fedorov ang slogan niyang para sa militar ng Ukraine. Mas maraming teknolohiya, mas kaunting casualty. Magsisimula ang pagtutok sa teknolohiya sa Ukraine Defense Ministry. Sabi ni Fedorov, ang pangunahing tututukan niya sa ministeryo ay isang programa ng sistematikong reforma na layuning gawing moderno ang nakikita niyang luma ng Ministeryo ng Depensa sa pamamagitan ng malawakang pagbabago. Hindi ito tungkol sa dagdag na burokrasya. Layunin ni Fedorov na patatagin at palakasin ang sandatahang lakas ng Ukraine laban sa taktika ng Russia. Ang ministeryong nais baguhin ni Fedorov ay nakatanggap ng patas na bahagi ng mga batikos kamakailan. Noong Enero 25, ang German Marshall Fund ng Estados Unidos o German Marshall Fund ay naglabas ng isang mapanulsol na artikulo kung saan sinabi nilang kailangan ng proteksyon ng Ministeryo ng Depensa ng Ukraine laban sa sarili nito. Sinabi nito na pinalala ni Rustam Umerov
dating ministro ng depensa ng Ukraine, ang sitwasyon nang tanggalin niya si Marina Bezrikova, dating pinuno ng Defense Procurement Agency. Bakit ito mahalaga? Di tulad ni Umerov, na miyembro ng lumang gwardya ayon sa German Marshall Fund, si Bezrikova ay nakatuon sa reforma ng depensa. Tulad ni Fedorov, tutok siya sa pagtulong sa Ukraine na makuha ang mga sandatang kailangan kontra Russia. Sabi ng German Marshall Fund, ang pagtanggal sa kanya ay nagbunsod ng pagkawala sa Ukraine ng isang taong pinuri ng NATO at G7 sa mahusay niyang trabaho. Hindi pa rin tumigil si Merov sa pagbabawas. At tinanggal niya pati ang supervisory board ng DPA na nagrekomenda ng kontrata ni Bezrikova. Parang kapareho ito ng mga power play na madalas makita sa Kremlin. Alisin ang mga taong nakapaligid sa iyo na nagbabanta sa iyong kapangyarihan at mananatili kang ligtas. Parang mas inuuna ni Merov mapasaya ang international na arms dealer kaysa ayusin ang defense ministry ng Ukraine. Hindi sa Kyiv o Moscow nagsimula ang operasyon ng impluensya, kundi sa mga international na arms dealer na nainis ng maisantabi sila sa supply chain ng armas ng Ukraine at nagsasagawa sila ng kampanya upang patalsikin at pahinain ang reformistang pamunuan ng DPA. Naabot na nila ang layunin ayon sa German Marshall Fund noong Enero. Kung tanong mo si Bezrikova, mabilis siyang bumalik sa dati niyang posisyon. Pagsapit ng katapusan ng Enero 25, naibalik na siya sa kanyang posisyon na naging dagok kay Amerov sa proseso. Tungkol naman kay Umerov, tinanggal siya sa kanyang posisyon noong Hulyo. Ang punto na gusto naming iparating dito ay ganito. Ang mga dating opisyal ng Ministry of Defense ng Ukraine ay tila determinado na pigilan ang mga reformista na mas nauunawaan kung ano talaga ang kailangan ng militar ng Ukraine. Nagdulot din ng kaguluhan ang mga dating opisyal sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapalit ng mga miyembro ng gabinete na ayon sa Forbes ay naging dahilan ng pagkabahala ng ilang Western partners ng Ukraine. Kailangan na ng pagbabago. Pinatunayan ni Umerov na hindi siya ang makakapagdala nito. Sabi ni Fedorov, siya ang tatapos ng reforma sa Ministry of Defense ng Ukraine, hanggang sa punto na ang hukbong pinamumunuan nito ay magiging salot ng Russia. Samahan kami para malaman kung paano napapalugmok ng Ukraine ang militar ni Putin, kahit nakakapatumba sila ng 50,000 Ruso bawat buwan. Ayon sa bagong Ukrainian Defense Minister, muling babaguhin ang struktura ng militar ng Ukraine, kaugnay ng mga reforma ni Fedorov sa pamamagitan ng digitalisasyon at teknolohikal na inobasyon. Magsasagawa rin si Fedorov ng masusing audit na layuning alisin ang burokrasya. Dapat mag-focus ang ministeryo sa pagsuporta sa mga aktibong miyembro ng serbisyo, lalo na sa frontline. Kung nais nitong maging kasing epektibo gaya ng kay Fedorov, mahalaga ito. May mga nakaplanong proyekto si Fedorov para sa hinaharap. Ayon sa Kyiv Post, ang Ministry ng Depensa ng Ukraine ay nakikipagtulungan sa British Royal United Services Institute o Royal United Services Institute at sa Center for Strategic and International Studies. Mga think tank or consulting group ito na inaasahan ni Fedorov na tutulong baguhin ang Ministry ng Depensa ng Ukraine. Kasama ring proyekto ang paggawa ng sasakyang panghimpapawid na katapat ng Mavic drone ng China. Ang bagong drone ay gawa sa mga bahagi mula Ukraine. Sabi ni Fedorov, malapit nang subaybayan ang mga bala gamit ang sentralisadong sistema at ang ministeryo ay nagtatrabaho rin sa mga paraan upang pagsamahin ang mga attack at reconnaissance drone ng Ukraine sa mga grupo ng artillerya na magreresulta sa pagbuo ng mga kuponang kayang magwasak ng mga sumasalakay na puwersa ng Russia sa pamamagitan ng mga drone attack at koordinadong artillerya na pag-atake. Bagay ito sa Ukraine. Pero may magtatanong kung si Fedorov ang tamang tao. Kung hindi siya, mahirap para sa Ukraine makahanap ng mas magaling. Siya ang nagdala ng teknolohiya at reforma sa Defense Ministry. Ang Defense Minister ng Ukraine ay mula sa Zaporizhia, isa sa mga rehiyong target ng mga sundalong ginagamit ni Putin bilang pambala sa kanyon. Nasakop ng Russia ang Zaporizhia Nuclear Power Plant at sinabing kontrolado nila ang halos 5% ng rehiyon pagdating ng Nobyembre. 25. May personal na dahilan si Fedorov kung bakit nais niyang gawing espesyal ang Defense Ministry ng Ukraine. May credential siya. Sa kabila ng bata niyang edad, naitatag na ni Fedorov ang sarili bilang teknolohiyang negosyante bago pumasok sa politika. Sumali si Fedorov sa pamahalaan ng Ukraine noong 2019 sa edad na 28. Dahil dito, siya ang naging pinakabatang cabinet minister sa kasaysayan ng Ukraine at ito ang naglatag ng daan para sa isang napakabilis na pag-angat na tila karapat-dapat naman talaga.
Sa kanyang unang mga taon sa pamahalaan, ipinakita ni Fedorov ang kanyang kakayahan na hilahin ang mga lumang sistema ng Ukraine, pilit at may pagtutol, papasok sa ika-21 siglo. Ang mga lumang sistema ng pagtatala gamit ang papel na ginagamit sa mga pampublikong serbisyo ng Ukraine ay na-digitize, pati na rin ang mga gawaing administratibo ng estado ng bansa. Mabilis na naramdaman ng mga tao sa Ukraine ang mga benepisyo. Lahat mula sa pagbabayad ng mga bayarin sa kuryente hanggang sa pagrerehistro ng mga alagang hayop ay binigyan ng madaling tapusin na online na proseso. Sa ilalim ng pamumuno ni Fedorov, malinaw na may talento ang lalaki sa paggamit ng teknolohiya para gawing mas episyente ang mga operasyon. Dapat kabahan ang Russia dahil tumutulong na ang iba sa militar ng Ukraine na pumatay ng 50,000 sundalo ni Putin kada buwan. Napatunayan ni Fedorov na eksperto siya sa pagtanggal ng impluwensyang Ruso sa mga sistema. Marami sa mga proseso ng estado na kanyang nirevolusyonisa sa pamamagitan ng digitalisasyon ay mga natirang sistema mula sa panahon ng Ukraine sa Unyong Soviet. Gaya ng paliwanag ng Kyiv Post, ang hakbang na ito, ang pag-digitize ng mahigit sa porsyento ng mga proseso ng burokrasya ng estado ay halos natapos agad-agad. Dekada ng tradisyon ng Soviet at Rusong serbisyo na pumipilit sa mamamayan mangolekta ng maraming papeles mula sa lokal na opisyal. Sabi ng outlet, alinman sa kanila ay maaaring manghingi ng suhol at pagkatapos ay maghintay sa pila ng ilang oras para lang sa isang pag-aproba ng gobyerno. Sabi niya, kung naaalala mo ang tungkol kay Umerov at ang Russian niyang estilo sa pagpapanatili ng kapangyarihan, parang si Fedorov ay maaaring magdala ng pagbabago sa Defense Ministry na naimpluwensyahan ng Soviet. Malaki ang ambag ni Fedorov sa paglawak ng drone strategy ng Ukraine. Nang salakay ni Putin, pinangunahan ng Defense Minister ng Ukraine ang Army of Drones Project. Siya rin ang nasa likod ng point-based na sistema na ginagamit ngayon ng Ukraine para gantimpalaan ang kanilang mga drone operator sa bawat tagumpay na nakakamit nila sa labanan. Iniulat ng War on the Rocks noong Enero na nag-a-upload ang mga operator ng footage ng kanilang tagumpay sa Delta system ng Ukraine. Kapag napatunayan ang tagumpay, may puntos ang mga sundalo na pambili ng drone at gamit sa Brave One market ng Ukraine. Ginawa itong parang laro sa kabila ng hirap ng gawain at nagresulta ito sa mas maraming drone operator ng Ukraine na nakakapatay ng mas maraming sundalong Ruso. Hindi basta nanghuhula ang Ukraine sa mga tagumpay ng drone nila, kundi may ebidensya silang maibabahagi tulad ng ulat sa pagkawala ng 5,000 sundalong Ruso noong Disyembre dahil sa mga inisyatibo ni Fedorov. Ngayon, ang namumuno sa Defense Ministry ng Ukraine ay isang lalaki na may napatunayan ng kakayahan sa paglikha at pagsuporta ng mga teknolohiyang nagdudulot ng mas maraming pagkalugi sa mga Ruso at mas mataas na kahusayan ng mga Ukrainyano. Dapat matakot ang Russia dahil mukhang kaya ni Fedorov tuparin ang layuning 50,000 pagkamatay ng mga Ruso bawat buwan. At kung ipapatupad niya ang mga pulisya na magpapalaya sa militar ng Ukraine para makapagdulot ng napakalaking pinsala, ibig sabihin nito ay papunta ang Russia sa isang sitwasyon na maaaring magdulot ng kanilang pagbagsak. Dahil sa isang dahilan, hindi ito nakakasabay sa bilis ng pagkaubos ng sundalo. Hindi kayang tapatan ng mga target sa pagre-recruit ng Russia ngayong 2026 ang lawak ng kamatayang nais ni Fedorov sa kanyang mga reforma. Noong Disyembre 7 iniulat ng Kyiv Independent na sinabi ni Kirill Obudanov, hepe ng militar na intelihensya ng Ukraine, na layunin ng Russia na mag-recruit ng 400,000 sundalo ngayong taon. Mabilis ang kalkulasyon, 34,000 at 83 sundalo kada buwan. Kulang ng halos 16,000 sa bagong target ng Ukraine na mapatay. May mga palatandaan na mas kaunti ng Ruso ang nagboboluntaryo sa digmaan ni Putin. Noong Enero 20, iniulat ng United Apat Media na 79 na sundalo lang ang pumirma ng kontrata sa militar ng Russia noong Disyembre 25. Mas mababa ito ng higit kalahati kumpara sa 2,000 kontratang pinirmahan noong 2024 na nagpapakitang humihina na ang kampanya ng Russia para sa voluntaryong pag-i-enlist. Sa totoo lang, nabigo ang ating mga pagsisikap sa pagre-recruit. Sa halip na tumaas ng 30 hanggang 40% gaya ng inaasahan, kabaligtaran ang nangyari. Ayon sa United 4 Media, malinaw na kakaunti lang ang nare-recruit at walang dagsa ng bagong sumasali. Ayon sa hindi pinangalanang source. Bagamat dapat tandaan na ang mga numerong ito ay mula sa isang source na maaring hindi mapagkakatiwalaan, nagpapahiwatig ito na mayroong seryosong problema sa pagre-recruit ng militar ng Rusya. Ang nakikita natin ngayon ay maaring isang pagbabalikwas para sa karamihan ng digmaan sa Ukraine. Nakapagtiwala ang Rusya sa dami ng kanilang mga sundalo upang mapagtagumpayan ang maraming estratehikong at teknolohikal na inobasyon ng Ukraine. Ngunit maaaring magtapos na ito
habang nagsisimula ng mahirapan ang Rusya sa pagre-recruit. May bagong reforma sa Ministeryo ng Depensa ng Ukraine. Kung 50,000 patay kada buwan ang dulot ng alon sa Ukraine, gaya ng gusto ni Fedorov, mahihirapan ang Rusya magpadala ng sapat na sundalo para mapunan ang pagkalugi. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay mabuhay ng sapat na matagal upang magawa iyon, habang patuloy nitong winawasak ang mga mananakop na Ruso sa ilalim ng pamumuno ng Ministeryo ng Depensa ni Fedorov. Baka may lihim na estratehiya at teknolohiya ang Ukraine para dito. Nagsusumikap din ang bansa na ayusin ang depensa sa himpapawid, na nagligtas ng maraming buhay matapos ang kanilang pinakamagandang gabi kamakailan. Nagkamali ang Russia sa huling air attack nito. Alamin kung ano ito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan. Gumagawa ang Ukraine ng mga hakbang para pigilan ang Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.